What's up sa inyo lahat mga idol? This episode pag-uusapan naman natin kung paano tayo sumasahod kay Foodpanda. Disclaimer lang mga idol, wala akong contact at hindi ako nagtatrabaho sa opisina ni Foodpanda. Itong papaliwanag ko lang sa inyo ay nakabase lang din sa nilalapag ng team leader namin o updates ni Foodpanda. Okay, simulan natin sa pagkuha ng mga order. Sinasahuran tayo ni Foodpanda per deliver at hindi tayo sinasahuran na fixed o minimum rate na nakabase sa mga provincial natin. At yung delivery pin na nakukuha natin ay binibase ni Foodpanda sa pin location ni customer. Kaya napakahalaga ng pin location ni customer. Dahil kapag ito'y mali ay naku po, malaking abala at hassle sa atin kasi bukod sa lalamon ng oras natin, magsasayang din tayo ng gas. Ang mahirap pa doon kung masungit yung customer na na-deliveran natin. Dahil minsan sila pa yung matapang kahit na sila pa yung mali. Wala tayong magagawa doon. Dahil customer is always right. Ika nga nila, di ba? Pero madaming umaabuso ng ganyang salita eh. Porket customer nila gagamitin nila yan. Susunod naman, meron din tayong dagdag kita kay Foodpanda dahil meron siyang mga pakwes. Gaya na dito sa Malolos, meron siyang pakwes na 15 deliver at 90% na acceptance rate. Kailangan natin i-achieve yun at meron tayong makukuha mga incentives. Di ko lang sure dito sa ibang mga lugar o sa Manila gaya nyan. Siguro per week ang incentives dyan dahil sobrang lakas mga delivery dyan eh. Dito sa Malolos, sakto lang. Minsan sobrang tungal talaga, lalo na pag maulan. Lalo na ngayon, medyo mahirap ang kuha na ng schedule. Kaya kailangan active ka sa pagkuha ng schedule. Dahil kapag nakaligtaan mo yun, ay naku po, panigurado, bakante ka ng isang linggo. Dahil ang pagkuha ng ship natin ay advance ng 1 week. Kunyari, halimbawa dito sa amin sa Malolos, every Wednesday ang kuha na ng schedule para sa susunod na linggo. By the way, balik tayo dun sa pinag-usapan natin sa pagsahod kay Foodpanda. Per deliver nga, diba, ang pagsahod sa atin ni Foodpanda, kapag natapos na natin yung ship o naipon na natin yung sahod natin kay Foodpanda, halimbawa naka 500 nakita tayo kay Foodpanda, gaya nito, ito yung kinita ko nung isang araw, ito yung kabuuan, ayan. Hindi natin makukuha ng buo yan dahil meron tax si Foodpanda na ikakaltas sa atin. Pero hindi naman kalakihan, 2% lang yung mababawas dun sa kinita natin ng buong araw na yan. Eto, halimbawa nito, kakalculate natin para mapakita ko sa inyo. Kunyari, ito yung kinita ko, maminusan lang natin yan ng 2% dahil dun yun sa tax natin sinasahod araw-araw. Yan, nakabase yung kaltas na yan sa laki ng sinahod natin. Basta 2%, kahit kumita ka man ng 1,000, 2,000, 500, 2% per miss. Fix yan na 2% yung kinakaltas sa atin ni Foodpanda. Ganun lang yung mga sahuran natin kay Foodpanda. Pero ito, sabihin ko na din sa inyo yung pinaka-hassle na mangyayari sa atin kapag nagdi-deliver, yung cancel order. Dahil minsan, di ba, halimbawa nakakuha tayo ng delivery fee na 50 pesos. Minsan ang makukuha natin doon pag nag-cancel order ay hindi ganun buo, malaki yung bawas. Kaya napakalaking hassle din nun kapag nagkaroon tayo ng cancel order. Dahil bukod sa nilamon na yung oras natin, maapektuhan pa yung performance natin kay Foodpanda. Dahil meron tayong iniingatang batch. Pero dito sa Malolos wala na kasi kaming batch eh. Pero sa ibang lugar meron silang batch, gaya sa Manila. Kaya yun din yung mga pahirap sa ating kay Foodpanda eh. Yung mga wrong pin, tas cancel order. Yan yung mga sisira ng mood natin o araw natin kay Foodpanda. Dahil talagang malaking hassle sa atin siya, lalo na kasagsagan ng deliver natin. Lalo na ngayon, napakainit, tas magkakaroon pa ng cancel order. Naku po, talagang mababad trip ka. Pero wala, ganun talaga buhay. Di natin ma-expect yung mga mangyayari. Kaya dapat habang bumabiyahe tayo, magbabaon tayo ng maraming pasensya. Yun ang pinakakailangan natin mga idol. Yun lang mga idol, saglit lang tong video na to at pinaliwanag ko lang sa inyo kung paano tayo sinasahuran ni Foodpanda. Sana naintindihan nyo yung paliwanag ko sa video na ito. At kung meron man kayong tanong at di naintindihan, huwag kayong mahiyang mag-comment at sasagutin ko yan sa comment section. Yun lang mga idol, kung bago ka lang pala sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka pa sa aking mga future uploads. Yun lang mga idol, ako nga pala si Motocell, pero ang aking YouTube channel ay Alapag dahil yun ang pinangalan ng aking tita. Pero wala namang kaso yun, basta ang mahalaga na pag-vlog tayo, diba? Yun lang mga idol, maraming salamat sa inyo. Peace out. Cheers!